Nagbabalik ang PTV Sports ngayon kasama natin live dito sa studio ang 33rd Southeast Asian Games gold medalist na si Chino C. Tantontian. Good morning, Chino, and welcome to the show. Magandang umaga po sa inyo. Una, congratulations sa iyong gold medal performance sa katatapos sa 33rd Southeast Asian Games. Now, Chino, you have grown so much when it comes to sports. Pero sa tingin mo, ano yung naging evolution ng game mo mula sambo, wrestling, at ngayon nga nasa judo ka na? Kasi since I was doing this martial arts thing for a long time, siguro since I was 8 years old, and tinuro naman nung father ko sa akin yung adaptability, and lahat naman ng sport na napasukan ko from sambo, yun yung feeling ko na nag-peak yung performance ko, na nagbunga lahat nung tinuro niya na techniques, na nag-ipon-ipon na rin yung experience ko. So from 2019, nakuha ko yung gold medal ng sambo. Syempre masarap sa pakiramdam, tayo yung host. Tapos na-lay off ako ng Vietnam SEA Games kasi walang sambo. And I ventured to another sport noong 2023 for wrestling naman. So at that time, nakuha ko yung silver during the Cambodia SEA Games. And ngayong 25, yun yung, tingin ko, isa sa mga proudest moment ko so far. Nakuha ko yung gold medal ng SEA Games Judo. So, leading up to the 2028 and hoping to qualify for the 28th LA Olympics. For sure, mapapanood natin yan. Ang dami talaga niyang sport. At kahit saan siya pumunta, nagme-medal, nagpo-podium si Chino. Now, you've represented the country sa iba't ibang sport. Ano yung mga ginawa mong lifestyle adjustments just to make sure na nasa peak performance ka? Of course, always naka-set yung priorities ko into developing my body, na always nasa top condition, lalong-lalo na pag sunod-sunod yung mga laro. Siyempre pag off-season, may mga rest naman, and prioritize ko rin yung ibang like academics and siyempre personal life ko. Pero pag in-season, siyempre dapat gising na umaga, training 2-3 times a day. Kailangan kong kumain ng maayos. So, less birthday parties, less gimmick with friends. Sayang. I-invite ka sana ni Dan. Oo nga, sa birthday ni Sir Audrey. Pero alam mo, Chino, sabi mo kanina, you started when you were 8 pa lang. Paano ka na-introduce sa sports na to? And syempre ngayon, 6'1 ka, you're so tall, pwede ka sa basketball. So was this really your first sports, or ito ba talaga yung gusto mo? Nung 8 years old actually, sobrang liit ko. Oh. So, nung mga grade 9 or 10, siguro mga 16 or 17, doon na ako nagkaroon ng growth spurt. So, nung start talaga, ayaw ni mama maglaro ako ng martial arts. Kasi nga, sobrang payat ko, maliit daw. And ayun nga, so naturuan kami ni Papa. And eventually, lumaki naman ako unti-unti. So, ngayon nga, feeling ko na umpisan ko from my kids division hanggang ngayon na nalaro ko lahat ng categories. Kasi before then, nahanap ko yung sweet spot ng weight category ko. Naglaro ako hanggang sa over 100, so the open weight. So, I think ang best mo is the under 100. Under 100, yes. Pero maganda yun, no? At least try niya, nasubukan niya yung iba't ibang category. And from there, tinignan niya kung saan mas okay yung magiging performance niya, kung saan magiging peak yung performance niya. Napag-usapan naman natin yung golden performance sa katatapos sa 33rd Southeast Asian Games. Sa kalaban mo si Gede Sotama ng Indonesia via Ippon. This is the highest score in judo. Paano mo binasa yung game plan niya at ano yung ginawa mong adjustments habang tumatakbo yung bout? Actually, nakalaro ko na siya nung Oceania tournament. So, the month before ng SEA Games, may tournament ako na sinalihan sa Australia.
in which I got silver. Nakalaro ko siya for my first match dun. So, alam ko na medyo mahina yung grappling game niya. So, looking forward dun sa laro namin. After ko lumusot dun sa semis, which I think was my hardest match for the day. Kasi nung finals, nakaset talaga yung strategy ko na ito talaga yung gagawin ko. Ganito talaga kailangan manalo for my finals match. In-expect mo ba na makakaipon ka? Yes, I think. Nung nag-ipon ka ba, naramdaman mo na lumabas lahat ng mga natutunan mo doon sa Japan training camp, I believe? Yes. Prior to that, nag-Japan ka. At ano yung paghahanda na ginawa mo leading to the Southeast Asian Games? After nung Australia, ginawa ko yun parang tune-up game. Kasi yun yung unang senior category ko playing for judo. So ayoko naman pumasok ng SEA Games na magiging first competition ko yun. So I opted to attend the Australian tournament. And nag-training ako sa Japan for 3 weeks before SEA Games. And ayun nga, na-apply ko naman since mga bata pa ako na techniques. Tapos parang naipon na lang siya. Tapos na-apply ko naman siya during the finals match. At ang kagandahan doon, partner, may advantage na siya kasi nga mas maaga siyang nag-start and may mga experience na siya with different sport. Pero gusto ko lang malaman, ano ba yung preparation na ginawa mo before yung SEA Games? At ano ba sa tingin mo yung pinagkaiba ng SEA Games ngayon sa mga nagdaang SEA Games? Tingin ko yung ngayon more on my mental preparation kasi yung pressure talaga kasi hindi lang yung SEA Games ang nilook forward ko. Ang SEA Games lang parang way of proving na kaya ko talaga to, kaya ko makisabay sa mga international caliber na kalaban. So, ayun, leading up to SEA Games, kino-condition ko yung mind ko na kailangan gold lang. Di ako uwi ng ibang Silver, medal. bronze. Yes. Kailangan ko mag-gold. Kasi alam ko, in the future competitions, kailangan ko rin mag-perform, which I will be trying to do. And syempre, kailangan ko i-level up yung game ko kasi aiming to qualify for the 2028 Olympics. So, yun yung naging inspiration ko and motivation. Buo talaga yung loob ni Chino na mag-gold dito sa SEA Games. So, ang pinakamagandang na-witness ko during your match was after the game, talaga na mga una mong nilapitan is si Sir Paulo, your dad. And talagang nag-hug kayo. At nabanggit mo, malaking role ang ginampanan ng dad mo at ng team mo sa lakas mo. Can you expound on that? Kasi sila yung nahanap ko na parang kailangan ko pagkapitan. At saka during the time na lahat ng bottled up emotions ko na kinip ko kasi para composed ako during the competition. Parang bigla lang siyang lumabas lahat, sumabog. So, kailangan kong maghanap ng si Papa yung nahanap ko. So, syempre, tsaka gusto ko talagang mag-thank you sa kanya sa patuloy na pagsuporta niya. Since bata hanggang ngayon, siya yung nakakagabay sa akin throughout my journey, sa pag-guide sa akin. Kaya, at saka yung team ko, syempre, si ate ko, mga teammates ko sa Sambo. Kasi during my preparation, kinailangan ko ng mga sparring partners, ng mga pwede kong maging dummy. So, sila yung andyan para sa akin. Pero alam mo, na-witness namin lahat yan. Naalala ko na, partner, nung napanood niya natin yung video niya na Nag-hug yun, sila. nahinag niya agad yung dad niya. At Tapos saka, with a big smile. In fairness, talagang close sila ever since. Yes. Very supportive si Sir Paulo who's watching right now. Supportive. So after the SEA Games, sabi mo, iba talaga ang SEA Games at malaking bagay ito sa pag-boost ng iyong confidence. Now, ngayong 2026, paano mo hinahanda yung sarili mo para sa mga Olympic qualification process? So, ayun nga, malaking tulong yung SEA Games kasi isa siya sa malaking tournament sa region natin. So, gusto ko rin na magkaroon ako ng stand na
I could be the best in our region. So pag sinabak ako sa international stage, sa ibang competitions, may confidence ako na kaya kong sabihin ako yung nag-gold ng Southeast Asia. So moving forward, the qualification period ng Olympics will start around June. So from June until the 28th na yun, the 2028 Olympics. And syempre, Chino, we're curious kung paano ba kayo nagsusuportahan nila Sir Paolo and Miss Sydney? So, ginagawa namin parang anytime, habang kumakain, habang magkausap lang kami. Minsan masisingit lang namin bigla yung usapan ng judo, usapan ng sambo, kung paano maglaro, kung paano yung mindset coming into competitions, kung siguro paano mag-approach in against a certain style ng kalaban. So mga ganun na mga usapan. May mga tips. Smiling Yes. face itong si Chino, ano? Talagang all the way nagsasmile siya. At nafe-feel namin yung love ng family niyo dahil suportahan kayo. Now, si Chino, isa sa mga nakatanggap ng Olympic Solidarity Scholarship mula sa International Olympic Committee. Paano ito naka-epekto sa'yo in terms of yung training mo, yung travel plans mo, at preparation for your Olympic dream? Siyempre, isang malaking honor na makatanggap ng Olympic Solidarity galing sa Philippine Olympic Committee. Ito yung isa sa mga makakatulong sa akin para in my journey to the LA 2028. So, ayun siya, may allowance for the athletes and may parang budget to be spent para sa trainings and competitions. So, and I think ilan lang kami na nabigyan ng honor ng scholarship ng IOC. Yes, piliya lang yan eh. Parang 9, no? If I'm not mistaken. Yes, I think. 9 or 20. Parang tumaas ngayon, pero pinipili kasi nila yan sa mga athletes na talagang malaki yung potential to be able to, na magiging magandang kampanya sa Olympics. And speaking of which, for you, how does it feel to represent the country, Philippines? Isa yun sa inspiration ka talaga always na mapatugtog yung Philippine National Anthem. Yes, at saka maiangat. Kasi iba sa pakiramdam na ikaw yung nasa tuktok against mga opponents na alam mo nag-training rin at saka gusto rin i-represent ng maigi yung country nila. Yun yung isa sa mga inspiration ko para maipanalo at saka mailagpas yung mga struggles. Yun. Oh, speaking of struggles, ano ba yung struggles na Siguro hindi naman siya struggle kasi parang mga ano lang Minimal struggle. minimal, super minimal lang siya. Masaya kasi ako every time naglalaro ako. So, ina-approach ko yung training, yung competition as something na masaya sa akin. Kasi gusto ko yung ginagawa ko, so feeling ko hindi ako napapagod. So, pag may time na parang napapagod ako, siguro kailangan ko magpahinga. So, nagpapahinga naman ako. Binibigyan ko yung sarili ko ng time para maka-reset. So, every time na pagbalik ko naman, kasi I think pag hindi buo yung loob mo, pumapasok ka, medyo prone to injuries and parang baka ma-overtrain or ma-fatigue. So, parang ganun. isa ka ngayon sa may pinakamataas na world ranking sa judo at kaka-silver mo nga lang dito sa Oceania Judo Open. Gaano ka-importante yung international exposure mo for Olympic points to qualify? At ano pa yung mga sasalihan mo nga tournaments for 2026 to qualify? So, yung qualification, as I said, is will start on June 2026 pa. Okay. So, yung nakuha kong points from the Australian tournament, isa yun sa mga nag-boost sa akin to be ranked 74
from being unranked. Kasi nga, first competition ko siya. So, pero recently I checked, nasa rank 82 na ako. So, kasi makakapag-compete ka lang sa World Championships if pasok ka sa top 100. So, syempre, kailangan ko pa rin mag-work for it and ma-maintain or mas ma-improve pa yung ranking ko para makalaro ng World Championships, which I think will be on October. So as of now, pasok si Chino sa World Championships. But kailangan ma-maintain yung ranking or mas ma-improve pa eh. Yes po. Tuloy-tuloy talaga yung mga atleta natin. Unstoppable. Non-stop din talaga. Like sabi niya nga kanina, after nung SEA Games niya, nagpahinga lang dahil holidays and then nag-training ka na sa Vietnam. Yes. And then kakauwi mo lang. Like Opo. last week or this week. So, yung Vietnam trip namin, gusto ko lang parang ma-kickstart yung taon ko for training. At saka, syempre, I want to be training with the best. And Vietnam is one of the best countries for judo in Southeast Asia. So, siguro around next month ulit, may training abroad ulit ako. Kasi important din sa amin yung magkaroon ka ng madaming training partners at saka ma-expose ka sa iba-ibang training style, iba-ibang style ng mga kalaro. Kasi like the European, the Asians, and tayong Southeast Asian, may iba-ibang style of playing. So, I think totoo yan eh. I feel like kapag nandito ka lang kasi sa Pilipinas, same style, same people to compete with. So pag you go abroad, kumbaga, yung guards mo mas mataas eh. Mas focus ka sa laban eh. At then, syempre, ang iba rin kapag ka nag-training ka abroad. Di ba? Yung experience na makukuha mo din doon at makikilala mo. Pero alam mo, Chino, for the past few days, tinatanong namin yung mga atleta na nakatulad mo, na nag-gold medal din, kung ano ba yung sport anong parang tawag na yun? For example, yung kay Ernie Gawilan, yung swimming completes him. Oo. So, Ikaw, yung judo. ano yung ginagawa ng judo for you? para sa akin, yun yung peace ko. So every time may problem ako or bothered ako, pero every time naman pag pumapasok ako, kahit may iniisip ako, lahat yun nawawala. Well played, judo. Yes. So parang yun yung escape ko from reality. So which is a good thing for me since I'm pursuing greater heights and I'm trying to be better. So feeling ko magandang siya sa akin, escape. Ganda na, escape. Tsaka peace. From the busy life of yung ni Chino, yun yung kanyang peace. Oo. Doon niya nakukuha yung kanyang peace of mind. Samantala, Chino, can you invite our viewers to support you or kung may gusto kang batiin at i-shout out, this is your floor. Ayun nga, so gusto ko magpasalamat kay Lord sa pagbigay niya sa akin ng magandang pangangatawan sa mga sana tuloy-tuloy hanggang sa umabot ng 2028 LA Olympics. And syempre maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita sa amin, di ba? Much. And again, congratulations. Yes, Thank you for thank you po. gracing our show.